Ang sabi po sa atin dito na verse 1, chapter 6, halikayo tayo'y manumbalik kay Yahweh, pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Alam niyo yung kalagayan po dito ng mga Israel po doon, galing po sila sa parusa ng Diyos. Pero dahil sa habag ng Diyos, tignan niyo po ang kabutihan po ng Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Ano po? Even though kahit na ipanish niya po tayo doon sa mga bagay na nagagawa natin pagkakasala, pero anong ginagawa ng Panginoon? Sinisikap niya pa rin tayong panumbalikin. Sinisikap niya pa rin tayong pagalingin. Kaya huwag tayo magmamalaki sa Panginoon kapag halimbawa nakakabalik ka po sa Panginoon. Ano po? Ito po ay sa grasya at habag din po ng Panginoon kung bakit ka nandito. Amen. Hindi po yan sa sarili lamang po natin pamamaraan kung bakit ka nakabalik. Kaya nga sabi dito, return to the Lord. Tayo po'y manumbalik sa Panginoon. Hosea calls to repentance. Gusto kasi ng Diyos natin, through the help of this prophet, tayo po ay talagang makapagbalik loob sa ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo po'y maiwanan na nandun lamang po tayo sa labas o kami ay wala tayo sa Panginoon. Come and let us return unto the Lord. Tayo po'y manubalik sa Panginoon. Inaaniyahan po tayo. Sa pamamagitan po ng mga lingkod niya, ang tao po ay pinanunumbalik na po sa Panginoon. Kaya lagi po sinisigaw po yan sa mga pagtuturo o sa mga pagpapahayag na tayo po'y magbalik loob na sa Panginoon. Ang sabi po dito, He had turned and He will heal us. Siya po ang nanakit, siya rin ang magpapagaling, siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. He had smitten and He will bind us up. So gusto talaga ng Lord na tayo po yung pagbuklod-buklurin. Gusto ng Diyos na tayo maging isa sa Kanya. Gusto ng Diyos na hindi tayo mawalay sa Kanya. Kaya nga tayo pinanunubalik ng Lord eh. Kaya nga alam niyo po ba, there's a great privilege for us to be here. Na tayo po ay makapagbalik sa Lord. Dahil ang gusto talaga ng Lord, mailigtas tayo at pawiin yung parusa na dapat na nasa atin. A call of hope to a troubled nation. The nation was in moral and religious decay. Alam niyo po ba, kapag kahit na nandito ka, nagsisimba ka, minsan mayroong kabulukan na nangyayari sa buhay ng isang tao. It's a matter of in his morality or in his religiosity. So kung mapapansin po natin ito, mga kapatid sa Panginoon, hindi sapat na tayo po ay nagsisimba lamang. Hindi sapat na tayo po ay naging mabuti lamang sa kapwa po natin. With regards on our knowing God, kailangan po na mapatunayan natin na tayo po ay hindi bulok. Amen. Amen. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, kailangan hindi tayo bulok. Kailangan hindi tayo bulok. Bakit ko po ba sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito? Meron tayong tinatawag na bulok na pagsamba sa Panginoon. Meron tayong bulok na pagpapaimbabaw sa pag-uugali natin. Meron tayong bulok na pagkikitungo sa kapwa natin. Meron tayong pakikiisa na bulok din po. Kaya nga yung pamumuhay natin ay hindi kailangan maging bulok sapagkat ayaw ng Lord na tayo po'y nagpapanggap po naman. Hosea offered healing and help to troubled people. Ang gusto po kasi ng Diyos po talaga sa atin ay mabigyan po tayo ng kagalingan, which is forgiveness ang tawag po doon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi po po tayo ay nakakilala sa Panginoon, you have already the forgiveness of God. Kaya nga po, kung mamumuhay po tayo doon sa kabulukan na yun, hindi po tayo mapapatawad ng Panginoon. Kaya our God offer us healing and help the troubled people to come back, to return to Him. Kaya kung hindi po tayo talagang gusto manunumbalik sa Panginoon at hindi natin alam kung paano yung panunumbalik sa Panginoon, hindi po talaga tayo magiging sariwa sa harapan ng ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ito ang magbabalik loob sa Lord? What is this repentance? Pag sinabing repentance, ang ibig sabihin po niyan, yung tayo po ay magbabalik doon sa dating pagkakalikha sa atin ng Lord. Bringing us our life into the pattern which is on the creations of man by God. Ano po ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin po dito, tayo po ay nilikha ng Diyos na walang batik. Nilikha tayo ng Diyos na walang kasalanan. Kaya lang dahil nagbahiran tayo ng kasalanan kung bakit ang buhay po natin ay nagkakaroon ng kabulukan. So meaning, papunta tayo sa kamatayan. Kaya gusto ng Lord dito is to help us and offer healing and help the troubled people to return to Him.
Kaya kung tatanggapin mo talaga si Jesus sa buhay mo, kailangan maging sariwa yung pagtanggap natin sa Panginoon. Why these people needed to return to the Lord? Bakit po ba kailangan na itong mga tao na ito ay magbalik talaga sa Panginoon? Una, they had departed from the Lord in their worship. Yung kanilang pagsamba sa ating Panginoon, yung kanilang pagkakilala sa ating Panginoon ay nagmistulang bulok. Amen? Bakit? Paano po ba yung sinasabi niyo, Pastor, na kanilang pagkakilala sa Panginoon ay bulok? Sapagkat nakikilala lamang po nila ang Diyos, subalit hindi nila pinaglilingkuran. Nakikilala nila ang Diyos, pero hindi nila ginagana. Nakikilala nila ang Diyos, pero hindi mahalaga sa kanila dahil mayroong ibang mahalaga sa buhay po nila. Hosea means no words, speak bluntly. So, ito po si Hosea talagang straightforward to the point. He pointed out what was really the problem of Israel during that time. At tinukoy niya po talaga dito yung mga bagay na masama na ginagawa nitong mga tao na ito. Kaya hindi lingid po sa atin na ang Diyos talaga pinopointed out sa atin yung mga kasalanan po natin. At kapag nalaman mo na kung ano yung tinutukoy sa iyo ng Lord na kasalanan na yun, ang Diyos ngayon mag-o-offer sa iyo nitong pagpabalik loob. Ang Diyos mag-o-offer sa iyo nito tinatawag na healing and forgiveness. Kaya ka nandito ngayon, alam niyo po ba? Hindi lamang po magsimba at makinig ng salita ng Diyos, kundi God is really offering you this forgiveness. Gusto kasi ng Diyos na mapatawad ka. Para na sa ganon, hindi mauwi yung buhay mo sa pagkabulok po lamang. Alam niyo po ba, ang isang tao po na namumuhay sa pagkabulok, yung mga taong hindi talaga totally nagpapahalaga sa Diyos, yung may mga bagay silang higit na pinapahalagahan kaysa sa Diyos. At yun yung talagang walang habas na pagsasalita ni Hosea dito sa mga tao na ito, sapagkat gusto talaga ng Lord na makapanumbalik itong mga tao na ito. Amen. Pasilin mo, kapatid, sa Panginoon. Hindi po ba kung minsan kapag tayo sumasamba sa Panginoon, we give God only a leftover. Yung mga parabagang tira-tira na lamang yung ating ginagawa sa Kanya. Pero our precious time is not given to the Lord anymore. Yung ating mahalagang oras ay hindi sa Lord na ibibigay. Kaya nga supposed to be Sunday, yung araw ng pagsamba mo, kung kailan ka man araw na sumasamba sa Panginoon, yun yung dapat na precious time sa'yo. Yung araw ng Bible study mo, yung araw ng devotion mo, yun ang dapat na precious time sa'yo. Hindi yung araw ng mga bagay na ginagawa mo lamang dito sa mundong ito. Or else, yun yung tinatawag na decadence. Meaning, yun yung bulok na pamumuhay. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya nga marami pong tao na huhumaling sa mga Diyos-Diyosan. Minsan kapag kayo salita, Diyos-Diyosan na pumapasok sa isipan natin, uy, mga rebulto yan. Hindi lamang po yun. Nadaya tayo dahil sa mga bagay na kinahuhumalingan ng tao. Like for example, yung araw-araw na ginagawa natin na naglalagay sa atin para makalimot tayo sa ating Panginoon. Amen? Kahit na yung paglilinis mo lang ng bahay, na nagdudulot sa iya ng pagkalimot mo sa mga bagay sa Panginoon, ang ibig sabihin niyang buhay na pagpakapabulok. Amen? Yun yung bulok na pamumuhay. Dahil yung buhay natin ay nagkakaroon ng tinatawag na ibang Diyos na hindi magdudulot sa iyo ng buhay na walang hanggan. Hosea chapter 4 verse 1. Tingnan niyo mga Israel, ang pahayag ni Yahweh sapagkat may hinalakit siya sa inyo. Ano yung hinalakit ng Diyos sa atin? Ang Diyos din po pala sumasama ang loob sa atin. Ano? Kala lang natin tayo lang yung lagi sumasama ang loob eh. Kala lang natin tayo lang yung may karapatan sumama ang loob. Even God. Halos naghihinagpis ang kalooban ng Diyos kapag nakikita niya ang isang tao na ang buhay ay patungo into decay. Sa pagkabulok. Kaya nga sabi niya dito, sa lupain ito ay walang katapatan, walang pagkahabag, at walang pagkakilala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ito mga Israelita during that time, he knows Yahweh. Kilala nila si Yahweh.
Pero, ang pagkakilala nila dito sa Diyos na ito ay walang saysay. Alam niyo po ba, kailangan na yung pagkakilala natin sa Diyos ay magkaroon po talaga ng halaga. We need the value of knowing our God with our heart. Sabi nga po ng Hosea chapter 6, ano po? Is a call to genuine repentance and a rebuke of superficial devotion. Ibig sabihin po dito, ang nire-review po dito, ang talagang winawasak ng Lord po dito, yung pong mababaw na pagkakilala natin sa Diyos. Ayaw ng Lord na mababaw lamang ang pagkakilala mo sa Kanya. Ayaw ng Lord na ang value lamang sa iyo ang Panginoon. Emphasizing that God desires steadfast love and knowledge of Him over empty rituals or forced sacrifice. Hindi lamang po yung parang ritual lamang po sa iyo ang Panginoon. Uy, Sunday ngayon kailangan ko magsimba. Sunday ngayon kailangan ko makinig ng salita ng Diyos. It is only a ritual. Ibig sabihin po nito, ang tawag po dito is only superficial devotion. Napakababaw lamang po. Ayaw ng Lord na mababaw lamang ang pagkakilala natin sa Kanya. Gusto ng Diyos, meron tayong intimate. Pagdating sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, kailangan malalim ang ugnayan po natin doon. I-highlight the fickleness of Israel, whose devotion is as fleeting as morning dew. Ang bilis maglaho. Diba? Kaya nga hindi niya napapansin, diba? Ang mga tao, marami po niya, nagsisimba, tapos mamaya-maya, pagkatapos ng simba, wala na agad. Parang hamog lamang po sa bukang ni Wayway. Para lamang po isang uso, na bigla na lamang po naglalaho, ayon ng Lord po yun. While urging them to return to God, who will give us all the things that we need in our worship to Him. Ang Diyos po yung magbibigay ng kung anong bagay na kinakailangan natin sa ating pagsamba sa Diyos. At gusto ko po na malaman po ninyo, ayaw ng Diyos ng tinatawag na masamang pagsamba at yung tinatawag na panandalian lamang. Kaya nga mag-isip ka sa oras nito, kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi panandalian lamang. It is lifetime. Kailangan nandun na sa ugat mo, nakaugat na tayo kay Kristo. Hindi na tayo po pwedeng mabunod pa po doon. The Lord's controversy with the people. Ano po ba yung mga hinanakit niya at sumbat niya po dito sa mga tao na ito? Sabi niya dito, sa lupain ito, no truth. Ano ba? No mercy. No knowledge of God's in this land. Sabi niya, wala dito ang katotohanan. Wala dito yung pagkahabag. Wala dito yung pagkilala talaga sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, tingnan mo mabuti. Dahil baka mamaya, God is unvalue to you. Baka mamaya, walang halaga talaga sa iyo si Jesus. Baka mamaya, sinasabi mo, siya yung Diyos ko, pero hindi naman siya ganong kahalaga sa iyo. Timbangin mo yung sarili mo sapagkat pagdating ng araw, we will measured by God according to the measurement that you use. Amen. Tandaan po natin yan. Natitimbangin tayo sa pamamagitan ng pamumuhay na ginawa natin dito sa mundong ito. Even in our thoughts, in our words, titimbangin tayo dyan at pagsusulit natin sa Panginoon po yan. Kaya dapat po natin malaman na tayo po'y dapat lumakad sa katotohanan, sa pagkahabag, at sa pagkakilala ng tapat sa ating Panginoong Heso Kristo. Truth grows out of being right with God. Alam niyo po ba yung katotohanan, mananaig po yan sa buhay ng isang tao kung siya'y totoo sa Panginoon. Amen. Ang katotohanan hindi po magpe-prevail yan sa buhay ng isang tao kung siya po hindi totoo sa Panginoon. Kaya hindi po natin napapansin, di ba? Hindi ganun kahalaga talaga sa atin ng Panginoon eh. Halos in the words of God is nothing for us. Hindi po natin binibigyan ng halaga o hindi natin binibigyan ng time yung salita ng Diyos. Pero ano sabi po sa atin dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. We cannot know the truth without reading your Bible. Amen. Without the words of God, we cannot know about God. Amen. Wala tayo, hindi natin makikilala ng lubusan ng Panginoon sa mga bagay na yun. Kaya nga, I encourage you, God is urging us
to read the words of truth. Na kailangan maitarak sa puso natin yung katotohanan. Kapatid sa Panginoon, saan po tayo humuhugot ng katotohanan? Sa sarili lamang po natin. At hindi doon sa nararapat na pinanggagalingan ng katotohanan at ito'y nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. And I tell you, na hindi sa isipan ng tao nagmumula ng katotohanan, kundi sa puso ng ating Panginoon. It is coming right on the words of God that giving to us. Tayo po'y pinipig tayo ng words of God para tayo po mismo lumago sa katotohanan sa Panginoon. Without the truth in God, all are unright. Lahat ng bagay ay hindi magiging maayos. Lahat ng bagay sa iyo walang saysay. Kahit na yung mga pang-araw-araw na ginagawa ko, kung wala po talaga ang Diyos na nagbibigay ng katotohanan sa buhay mo, walang saysay po yun. Minsan, di ba tayo nagagalingan tayo sa sarili natin? Ang galing ko naman. Ito, lagi ako promoted sa trabaho. Nagagalingan ka, pero ang katotohanan po noon, walang kwenta. Walang saysay yung buhay na yun kung hindi ang Diyos ang katotohanan ng buhay po natin. Amen. Kaya lagi niyong tatandaan, pahalagahan po ninyo ang Diyos. Dahil sila po, nagka-problema po sila dahil hindi po nila lubos na kilala ang totoong pagsamba sa ating Panginoon. Mercy flows from knowing our merciful God. Minsan sinasabi lang natin ang Diyos mahabagin po yan. Paano tayo kakahabagan ng Panginoon kung sa iyo mismo walang habag? Alam niyo kung bakit natin sinasabi na walang habag po tayo sa sarili po natin? Dahil kung tayo po mismo nahahabag tayo sa sarili natin, tisin sana yung buhay natin inilalapit at kinakapit natin sa Panginoon. Hindi ka ba nahahabag kung ang buhay mo ay maparusahan sa impyerno? Hindi ka ba nahahabag sa sarili mo kung halimbawa, let's say, pagdating ng araw, makita mo yung sarili mo nasa impyerno, while the other people around you was there in the sight of God. Hindi po ba kayo mahahabag doon? Di ba parang kaawa-awa ang kalagayan po natin doon? Kung hindi po tayo maliligtas, kaya nga yung pagkahabag wala po sa mga tao dahil hindi nila lubos na kilala ang Panginoon sa buhay po nila. Sabi po ng awit 103 verse 17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Overflowing yun. Amen. Yung habag ng Diyos ay talaga mag-uumapaw sa buhay ng tao kung tayo po mismo mayroon tayong banal na pagkatakot sa Diyos at puno-puno ng pagmamahal sa Kanya. Tuloy pa po natin. God's people had forsaken Him. Ito po mga tao po na Israel po nung araw, pinabayaan po nila, nilipot nila ang Panginoon sa buhay po nila. Kaya ano po nangyayari po? Tingnan po natin, no? Minsan sa atin po dito, akala po natin, di ko naman nalilimutan ng Panginoon. Okay, let's find this. They had no time for Him. Wala silang panahon. Kulang yung panahon nila. He has a lack of time to worship God. He has a lack of time to serving God. Lesser thing had all in their adoration. Kumbaga mapapasin po natin dito, kulang na kulang. Ang liit. Napaka kakaunti lamang na binibigay po nila sa Panginoon. Kaya nga halos hindi na po talaga mapapurihan sa buhay po nila ang Panginoon. Kaya nga alam nyo, kaya po tayo nawawala ng panahon sa Diyos. Alam nyo po ba kung anong dahilan po nito? Dahil po sa pagdami ng Diyos ng tao. Gusto wala naman akong ibang Diyos, siya lang. Gusto ko malaman mo, baka ang dami mo ng Diyos. Baka mamaya, yung araw-araw na ginagawa mo, mas higit na Diyos na yun kaysa sa Panginoong Jesucristo. Baka mamaya, yung mga pangarap mo, baka mas higit na Diyos na yun kaysa kay Jesucristo. Hindi natin namamalayan yung mga bagay na yun. Kaya, kung titignan po natin dito, nawawala yung focus natin sa kabanalan ng Diyos because of these things in you. Dahil sa mga bagay na yun. Hindi po ba kung isa, meron kang motorsiklo, ano po? Mas nahihimas mo pa palagi, yung mas naglilinis mo pa po yun. Araw-araw, di ba? Binibigyan mo ng panahon ng paglilinis ng motorsiklo mo, pero hindi mo mabuksan ang Bible mo. Hello? Kahit nakabuti ka ng kalahating araw sa paglilinis ng motorsiklo mo, okay lang. Pero sa pagbabasa ng Bible, naku, marami akong gagawin. Tama na yung 5 minuto.
Hello? Yun yung katotohanan eh. Kaya nga hindi tayo makalaya-laya kasi ayaw natin buksan yung isisipan natin doon. Na yun naman po yung talaga nangyayari sa buhay po natin sa araw-araw. Pasipin mo, sige, tomorrow, Monday, tignan mo kung ano yung unang-unang gagawin mo. And I'm pretty sure na hindi para sa Diyos yung unang-unang hakbang na gagawin mo. Amen? Taas ang kamay po dito na early in the morning, Monday morning, talagang ang Diyos ang uunahin niya. Mabait niyo. Hello? Diba? Kung minsan, hindi ganun yun na nangyayari sa atin eh. Pastor, why you insulting us? This is not insulting. It is to rebuke your spirit because God loves you more. Amen. Dahil mahal ka ng Panginoon. Minsan, alam niyo po yung correction, nagiging insulting po yun sa mga tao, foolish. Yan. Na kapag hindi tumatanggap talaga ng katotohanan sa Panginoon at tuluyan na po nila na nilibot ang Panginoon sa buhay po nila, that was insulting for them. Kaya nga, ang dami po mga tao nag-iinsulto sa words of God eh. Bakit? Because the word of God is the words of correction. Amen. Nagtutuwid po yan. Kaya huwag mong isipin na iniinsulto ka at yun naman po talaga yung katotohanan. Amen? Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. The nation was in need of great revival. Kaya nga gusto ng Lord na muling manumbalik tayo sa Panginoon. Muli tayong buhayin ng Panginoon. Alam niyo nga po, marami po sa ating ngayon, sa Christian, hindi na makabalik sa Panginoon. Pilit tayong ibinabalik ng Lord. Pilit niya, nire-restore tayo. Pero tayo yung umaayaw. Minsan ka na naging dancing, minsan ka na naging choir, minsan ka na naging instrumentalist, minsan ka na naging worker ng church, pero hindi mo na magawa ngayon. You know why? Because you don't want to allow the corrections of God in your life. Pero once na tinanggap mo yung correction na yun, there is a revival. Amen. Mayroong revival na mangyayari sa buhay mo. At yun po yung tinatawag ng Lord na come and return to Him. Tayo makakabalik sa Panginoon kapag inalaw natin yung restoration na gusto gawin sa buhay natin ng Lord. Minsan akala natin we are already restored completely to God. Pero ang hindi natin alam, yung dating ginagawa natin sa Panginoon, hindi na natin magawa. Yung minsan nagpinagawa sa ilang Panginoon, hindi mo na ginagawa ngayon. And that was not a restoration. Ang restoration talaga kailangan panumbalikin mo yung sarili mo doon sa mga unang ginawa mo, doon nag-umiibig ka pa sa Panginoon. Amen. Kaya nga, ang nangyayari po sa atin ngayon, alam niyo po, parang ganito na lamang din po. The worship had become formalistic. Parang pagpapakita na lamang po, yung nakasanayan na lamang. Worship was not a life-changing experience. Hindi na nakakapagbago ng buhay mo. Dapat kapag halimbawa, dancing ka, dapat nagbabago ang buhay mo. Kapag ka-choir ka, umaawit ka dito, dapat nagbabago ang buhay mo. Kapag mag-worker ka, nagsisimba ka, nag-judge ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, dapat life-changing lahat po yung bagay na yun. Nagbabago sa buhay mo. Yun yung tinatawag na revival. Amen. Kaya po hindi tayo ma-revive kasi hindi natin alam yun. Hindi natin inaalaw ang Lord na pakialaman yung buhay natin. To correct us, to discipline us, to change us, to shape up, to carve us. Ayaw natin ipahintulot sa Panginoon yun. Ang daming gusto ng Lord na gawin sa buhay mo. Kaya ka tinatawag pabalik sa church niya dahil gusto niya na pasimulan muli sa iyo yung dating ginagawa mo. Yung Espiritu na itinatawag sa iyo ng Panginoon. They worship like faith. Minsan tayo sumasamba sa Panginoon, katulad na nung sinasabi ko po kanina sa inyo, minsan ginagawa na lamang po natin, iniisipan po natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na malicious thought. Na kapag halimbawa, sinabi ng pastor, magbigay tayo sa Panginoon, magandog tayo sa Panginoon. Ano ba naman yan? Bakit kailangan ng pera-pera kung church na to? Samantalang hindi naman po talaga nangihingi ang Lord na. Because there is something want God to teach you. Mayroong bagay na tinuturo sa iyo ang Panginoon. And not only that, but a lot of things, many things. Amen. Alam niyo po ba na ang buhay natin needs for correction? Yung isipan po natin,
yung mga paningin po natin, yung salita natin, damdamin natin, needs for correction. Amen. Kaya that's why we need God in our life. Even our lifestyle needs for correction. Amen. Yung mga pang-araw-araw na ginagawa natin is needed for correction. Kaya nga tuloy nagkakaroon tayo ng tinatawag na lack faith in our worship. Wala na yung ating pananampalataya kasi hindi na po magdulot po ito ng pagbabago sa buhay po natin. Kapatid sa Panginoon, kaya itong mga tao na ito ay kailangan po talaga magbalik sa Panginoon. And our people today need also to return in God. Amen. Kaya nga, huwag mong isipin na nakabalik ka na. Kung hindi mo pa rin nagagawa yung minsan ginawa mo na sa Panginoon, I tell you, hindi mangyayari yung revival ng Lord. Amen. Kasi yung revival, masasabi natin completely revive ang isang Kristiyano kapag ka yung buhay niya ay talagang inuukol niya sa Panginoon. Amen. This is the possible things that we need to look upon us by God. Yun yung dapat na makikita na po sa atin. Hindi po yung kumagay para mapagmataas pa rin tayo, mapagmalaki pa rin tayo, wala pa rin kababaan loob, wala pa rin pagsunod, wala pa rin submission. That is not a revival. Amen. Pag tayo na-revive po tayo, nakita mo, gumaganda na po yung ating response in our spirit. Doon sa ating spiritual. Hindi na yung parang tatamad-tamad ka pa mag-church, tatamad-tamad ka pa sa pakikinig ng salita ng Diyos, wala kang gana, wala parang tibok sa puso mo, wala yung kaganakan sa puso mo na makinig ng salita ng Diyos. Inip ka pa rin, inaantok ka pa rin, battered ka pa rin ng mga problema mo kapag ka nasa church ka. Ibig sabihin noon, hindi nangyayari yung revival noon. Amen. God is wanted for us a complete restoration. Amen. Gusto ng Diyos talaga nag-restore yung mga bagay na winasak sa atin ng kaaway. Alam niyo kung bakit ganyan po tayo? Kung bakit matamlay yung espiritu natin? It is because of Satan. Amen. Satan will destroy everything na nilagay sa iyo ng Panginoon. Amen. Every privileges na nilalagay sa iyo ng Lord, winawasak ni Satan yan. Kaya, Lord na ito, kapag hindi mo binigyan ng halaga yung pagtawag sa iyo ng Panginoon, He will not restore all the things, all the privileges that according to Him na nilagay sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, hindi lang basta tayo nagsisimba. Hindi lang basta pupunta ka sa church na ito. Kailangan magdudulot ito ng pagbabago sa buhay mo. Amen. Paglamas mo dito, dapat merong naayos sa iyo. Amen. Amen. Ikaw mapapayag ka. Halimbawa, meron kang napakagandang sasakyan. Halimbawa, meron kang Rolls Royce. O meron ka sabihin natin na Raptor. Bago yung Raptor mo, tapos merong sira. Siyempre, babalik mo doon sa kasa yun, ano? Para sila yung mag-maintain nun. Ngayon, paglabas mo ng kasa, wala naman nangyari. Sira pa rin yung dapat na ipaayos mo. Matutuwa ka ba nun? Hindi po. Pagka sinabi mo natutuwa ako, wow, dinala ko na dito, hindi pa ginagawa. Malala ka na. Amen. Pagka halimbawa, Kristiyano ka, Lord, gusto ko na magbago, nag-church ka. Tapos, pagkatapos ng pag-church mo, lumabas ka, wala pa rin pagbabago sa buhay mo. Hindi kaya malungkot? Masabi mo pa rin kaya, yes, hindi pa rin ako nagbago. Hello? Gusto ko na malaman po natin, kaya tayo na malapit sa Panginoon for us to be changed. Amen. Amen? Kasi gusto natin na maging kalarawan tayo ni Kristo. Hindi tayo natin nag-church para lang masabi nila, oy, Christian. Eh di sana, nung nagpabinyag ka, sinabi mo sa nanay mo, Nay, gusto ko pangalang Christian. Para kahit hindi ka na magsimba, tawagin ka pa rin Christian. Amen? Kaya tayo nagpapatawag ng Christian because we are a follower to Christ. Amen. And to be a follower to our leader, kailangan we must be like our leader. Amen. 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 Sino po dito yung katulad na ng kanyang leader? Hindi ako ni God, ni Christ. Sino po dito yung ang lakad niya ay katulad na ni Kristo? Yun yung revival. And that was the restorations that needed for every one of us. Yung maging Christ-like na tayo. Amen. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Makita na sa atin kung mag-isip tayo parang kay Christ. Amen. Kung magsalita tayo parang kay Christ.
Kung tayo po ay gumawa para kay Christ, Amen. yun yung talagang tinatawag na complete restoration. Huwag mo sabihin that you have revival already kung nakapasok ka na sa church. At paglabas mo, yun ka pa rin. Wala na pagbubo doon. Number 2, why these people needed to return to the Lord? Una, they had departed from the Lord in their worship. Kumbaga, ang layo-layo na po talaga nila sa pagkilala po nila sa Panginoon sa kanilang pagsamba. And number 2, they had departed from the Lord in their words, sa kanilang pananalita. Tingnan mo kapatid sa Panginoon, we must be watch over our lips. Kailangan binabantayan din po natin yung ating pagsasalita. Sila po dito, kaya po hindi na sila naging kalugod-lugod sa Panginoon, pinarusahan sila ng Panginoon, and they need to be returned to God. It is because of by swearing and lying. Kasi naging mapanungayaw po sila at naging sinungaling. Tanungin mo doon sa katabi mo ngayon, alin ka dito sa dalawang ito? Mapanungayaw o sinungaling? Alin ka dito sa dalawang ito? Mapanungayaw o sinungaling? Sagot mo naman, both of these two. Hello? Hindi po ba, ito na po yung sakit po ng mga Kristiyano ngayon? Lagi po sila nanunungayaw at lagi na po sila nagsisinungaling. So we need for repentance to God. Amen. We need the revival of God. Amen. Kaya na kailangan magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Hindi po ba kapag halimbawa nag-iisip ka ng masama kapag may tinuturo sa iyo, hindi po ba panunungayaw na yon? Hindi ba kapag sinabi mo sa Lord, Lord, magbabago na ako pero hindi ka nagbabago, hindi po ba pagsisinungaling yon? Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Parang hindi na po nakaka-amen yung iba, ano po. Lord, lagi na ako magsasaya at magagala kapag nasa church ako. Di ba sinungaling yun? Pero pagdating mo sa church, matamlay ka, malungkot ka. Parang nawawalan ka ng gana nga na magsimba na. Bakit? Kasi nga, nandito ka rin, nakapahilalim ka na dito sa ganitong kasalanan. This is a sin, a biggest, a great sin to God. Yun tayo po ay laging nanunungayaw. At tayo po ay laging nagsisinungaling. Kaya nga, kailangan po natin manubalik sa Panginoon para mabago po yung ating pananalita. Sabi mo sa katabi mo, baguhin mo na ang pananalita mo. Baguhin ka ang pananalita mo. Kaya di ba marami po sa atin, no? We are always swearing to God. Di ba? I swear to God, magbabago na ako. I swear to God, hindi na ako magagalit. I swear to God. Panunungayaw yun eh, kapag hindi mo ginagawa. I swear to God, magiging backup lang ko nitong church na ito. Pero ikaw pa yung unang kalaban, sinungaling naman po yun. Amen? Amen. Hosea chapter 4 verse 2, hindi lamang po yan. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang. So mga papansin po natin, ano po, kaya po tayo tuluyan nawawala sa Panginoon because of all these things. Ito ba yung bagay na kailangan i-restore sa atin at ma-revive tayo ng Panginoon? Words measure our spiritual condition. Alam mo kung ano yung palaging bukang bibig mo? Yun ka. Yun yung kalagayan ng espiritu mo. Halimbawa, let's say, laging galit yung pananalita mo. Ibig sabihin, galit palagi yung espiritu mo. They reveal what occupies the mind. Kung ano yung laging iniisip mo, yun yung espiritu mo. Kaya nga, kung ano yung laman ng isipan mo, yun yung taglay mong espiritu. Kaya nga, iniingatan tayo ng Panginoon doon sa ating pag-iisip para na sa ganoon, our mind not to be corrupted by Satan. Amen. Dapat nilalagay natin dito yung mga bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, karapat-dapat at kalugod-lugod sa ating Panginoon. They reveal the state of our heart. Na kapag kung ano yung sinasalita natin, yun yung kalagayan ng puso natin. Kaya nga sabi sa atin ng Biblia, what is bound to our heart to speak out into our mouth. Eh wala po tayong kumbaga parang lagi sinasabi, gusto ko yumaman ako, gusto ko magkaman ako ng salapi, gusto ko lumaki ang sweldo ko. Ibig sabihin yun yung kalagayan ng espiritu mo. Amen? Amen. O kaya, lagi na lang kumbaga parang nanunungayaw ka sa kapwa mo palagi. Lagi mo na lang parang
Wala ka ng mabuting sinasabi sa kapwa mo, ang ibig sabihin niyan, yan yung kalagayan ng espiritu mo. O kaya naman, lagi nagsisinungaling ka sa iyong pananalita. Ibig sabihin, yun yung espiritu na nilalaman mo. It is not the Spirit of God anymore. Amen. Sapagkat ang Espiritu ng Lord, when a person or a Christian being revived already into Him. Amen. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kapag masama na yung dating bigkas ng bibig mo, ibig sabihin niya, dapat na ma-revive ka in Christ. Amen. Kapag laging masama ang laman ng puso mo, kailangan ma-revive ka na in Christ. Amen. At makikita mo lamang that you are completely restored kapag nabago na yung iyong pananalita. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Yung nga, yung iba hindi na maka-amen. Pag sinabi mo, praise the Lord, and Lord. Hindi na maintindihan yung sinasabi. Bakit? Kasi nga, hindi na namumutawi sa kanyang pananalita ang laman ng kanyang puso sapagkat ang Espiritu dapat ay nasa Kristo. Amen. Amen. And this is our spiritual condition. Mateo chapter 12, verse 33 to 37, sinasabi ninyo, mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga makikilala ang puno lahi ng mga ulupong. Paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay, kayo'y masasama? Kung ano ang nag-umapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So, ibig sabihin ko, anong laman palagi sa araw-araw ng puso mo? Yun ang espiritu mo. Kaya huwag mo sasabihin, ako ang Diyos ako eh. Ako laging nasa puso ko, si Kristo eh. Kahit saan naman ako nagpunta, hindi naman nawawala sa puso ko si Jesus, talaga lang. Kasi ang tao talaga, kapag si Jesus ang nasa puso niya, he's always searching for God. Amen. Dahil ang hinahanap sa araw-araw ng Panginoon, kahit walang araw ng pagsamba. Sumasamba siya araw-araw sa Panginoon. Bakit? Kasi nagsasaliksik siya palagi para matagpuan niya ang Diyos sa buhay niya. Verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng pag-uukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya, pawawalan sala ka o parurusahan batay sa inyong mga salita. Kaya mga kabataan, huwag kayong magmumura. Ibig sabihin niya, diablo yung nandito sa puso niyo. Demonyo yung laging nasa puso niyo. Huwag kang mamimintas ng kapwa mo. Huwag kang maninirang puri ng kapwa mo. Ibig sabihin niya, demonyo ang nasa puso mo at hindi si Kristo. Kaya gano'n na yung mga bigkas ng labi mo, yung sinasabi mo, pangit naman ito eh. Wala namang ganda. Pagka gano'n na yung mga bigas ng labi mo, ibig sabihin niya, hindi na si Kristo ang nasa puso mo. Kapag lagi mo sinasabi, wala kasi akong pera eh. If you always speak negatively, ibig sabihin niya, it is not the Spirit of Christ inside of you. Amen. Amen? Amen. Kapag halimbawa walang kwentang buhay ito, ibig sabihin niya, hindi na si Jesus yung nasa puso mo. Pangit itong tao ito, masama ang itsura ng itong tao na ito, walang kwenta itong tao na ito. I'll tell you, hindi si Jesus yung abandon dito sa puso mo. Kaya simula sa oras na ito, magpa-restore ka sa Lord. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpa-restore ka na. Magpa-restore ka na. Baguhin mo na yung laman ng puso mo. Baguhin mo na yung laman ng puso mo. The people had made profanity their practice. Ito na po yung kanilang mga practices in life. Kaya hindi nyo po napapansin, di ba? Ang dami na po natin mga masamang iniisip. Ang dami na natin masamang din na nararamdaman sa ating puso. Why? Profanity is one of the marks of decadence. Ibig sabihin niya, nabubulo ka na. Sabihin mo sa katabi mo, pag pangit ang salita mo, Magpangit ang salita mo. mabubulok ka. Mabulok ka. Mabubulok ka. Mabulok ka. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bulok. Pag mukhang bulok na yan, ibig sabihin niya, sabihin mo sa kanya, magbago ka na ng pagsasalita. Amen? Amen? Hindi pa kayo naniniwala doon? What do you speak? Kapag nag-i-speak tayo ng evil, talaga mabubulok tayo. Bakit? Kasi pagdating ng araw, paparusahan tayo ng Panginoon. Amen. Yung mga masamang pananalita po natin, naglalagay po yan para humina ang espiritu po natin. That's why a lot of Christians today are weak in the spirit. Kaya nangihina yung espiritu nila kasi nabubulok na.
Dahil ang laman ng kanilang isipan ay hindi na si Jesus. Ang laman ng kanilang puso ay hindi na si Jesus. Sa araw-araw, iba na ang iniisip nila. They had a God already that produced by their mind and their heart. Amen? Amen. Amen. Ano ba yung na-produce ng isipan mo? ng Diyos sa buhay mo. Ano na-produce ng puso mo na Diyos sa buhay mo? Hindi si Kristo, kasi hindi na si Jesus Christ yung lagi naman ang isip at puso mo eh. Yung araw-araw na lang na ginagawa mo, and it produced to you decay. Amen? Amen. Yun ang ipoproduce sa'yo ng mga bagay na iniisip mo lang sa araw-araw dito na walang kinalaman sa Diyos pagkabulok. Amen. Amen? Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay nag-aanib ng kamatayan. Amen. So it will decay our spirit. Amen. Mamamatay talaga yung espiritu po natin. Dahil kung bakit po ang tao, nakikita niyo po kung bakit nawawala po sa kanyang relasyon sa Panginoon, kung bakit po tumatalikod sa Lord. It is because of this decay. Wala na yun, nabulok na yung espiritu niya eh. Kasi yung lagi naman ang isipan niya, hindi naman ako welcome dito eh. Sama ng iniisip nila palagi sa akin, ang sama ng sinasabi nila sa akin. Eh pagka ganon, ibig sabihin, sila dapat yung mawala, hindi ikaw. Kasi sila yung nag-iisip sa iyo na masama eh. Pero bakit ikaw yung nawala? Ikaw yung nabulok. Amen? Amen. Naintindihan niyo po ba yun o hindi? Uulitin ko po sa inyo, ganito yan. Kaya tayo kumisan, okay? Bigyan niyo naman po ko ng daan dito, huwag muna po kayo magalit. Ano? Unawain niyo po muna ito kasi marami pong magagalit dito. Kapag halimbawa, let's say na wala ka sa relasyon mo sa Panginoon, because of the other people who talks about evil to you, supposed to be, dapat sila yung mawala, hindi ikaw. Kapag may nagsasalita sa iyo na masamang bagay dito sa church niya ito, dapat sila yung mawala, hindi ikaw. Pero bakit ikaw ang nawala? Baka ikaw yung may pag-iisip na masama. Baka ikaw yung merong nararamdaman sa puso mo na masama. Kaya ikaw yung nawala. Kasi kung hindi tayo nabubulok sa espiritu, hindi tayo makikita. Amen. It's supposed to be, kahit na anong sabihin sa iyong masasamang bagay, kung talagang real impact si Jesus sa puso mo, I tell you, hindi ka mabubulok. Amen. Hindi ka makihina at hindi ka mawawala sa Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 8, ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, buot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Anger need us to speak evil. Alam niyo kapag kagalit ang isang tao, diyan nakakapagsalita yan ng hindi maganda. At alam niyo po ba, Satan always provoking you to get anger. O, naman po natin yan, ano? Si Satan, lagi kang iinisin para magalit ka. Bakit? Para makapag-isip ka ng masama, para makapagsalita ka ng masama sa kapwa mo. Amen. 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 Parang yung ilan na lang po yung naging amen. Apat na lang yun ang nandito naging amen eh. Hello, sabi ko na nga, mas mainam po talaga yung nasa harapan eh. Kasi no choice sila eh. Amen? Ulitin ko po sa inyo. Si Satan will provoke us to get anger. Gagalitin tayo. Kaya nga kung minsan, paglabas mo pa lang dito, makita mo yung tricycle driver dyan, nakilis ka na agad eh. Amen? Sabi ko na, wala ako ng pulot na maganda doon sa church na yun. Galit lang eh. Ha? Kasi nga, sama na naman ang isipan mo. Kasi gusto niya talaga, ito, makorap talaga yung isipan natin. Di ba? Kaya nga kung isa, kahit na nagsasalita tayo pastor, sama nang iniisip mo sa pastor eh. Amen? Asama na nararamdaman mo sa pastor eh. Akala mo lagi ka binibira eh, hindi mo alam. Kinokorek ka lang para maayos ka. Amen. Kaya nga, kapag gano'n na yung laman ng isipan natin, bawa, nainis ka ngayon dahil sa katabi mo, likot-likot, pasaway. Diba? So, ibig sabihin niya, ginagalit ka ngayon ni Satan para na sa ganon, magkaroon ka ng tinatawag na evil speak and evil heart. Amen? Para makalimang ka sa puso mo ng masama at makapagsalita ka ng masama at makapag-isip ka ng masama. Hello? Sino po dito yung madalas ganon? Yung lagi meron sinasabing masama sa kapwa. Ibig sabihin nun, instrumento ka na pala ng diablo. Hello? Ako ayoko nun. Diba?
Kaya simula sa oras na ito, if you want to restore your spirit in Christ Jesus, dapat ayusin mo yung pagsasalita. Amen. Dapat huwag na po tayo dapat na laging nagagalit. Amen? Amen. Because evil speaking make a Christian to be weak. Pagka laging ang galit, ibig sabihin niya mahina ang espiritu mo. Sabihin mo nga sa katabi mo. Palagi ka galit, mahina ang espiritu mo. And another speak of evil of a person is when he is lying. Alam niyo po ba, lies is not to be taken lightly. Napakabigat nito. Hindi po ito madaling talin lamang po yung pagsisinungaling. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magsisinungaling. Huwag ka na magsisinungaling. Kaya wala ko minsan, kapag sinungaling, ang bigat ng itsura. Yan, nakakita na kayo gano'n. Pagka halimbawa, sinungaling ang isang tao, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo dito sa tao na ito. Alam mo na hindi nagsasabi ng totoo. Kasi bakit? Kasi mabigat dalhin mo talaga itong pagsisinungaling. Bakit? Satan is a liar. Si Satan yung dala-dala mo, kaya mabigat. Amen? Kaya kung minsan ang tamang sinungaling, kala ko laging kargado eh. Hello? Tignan mo yung katabi mo. Sinungaling ba yan? Pag sinungaling yan, bigat ang buhay niya. Hello? Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya nga lagi po kong bibigyan eh. Hindi naman bibigyan ng papahalang eh. Pero hindi niya alam, no? Wala siyang karamdaman. Pinagpala siya. Amen. Kaya yung mga sinungaling po talaga, this is Satan's instrument. Kaya huwag tayo magsisinungaling. Tandaan natin, maganda ang buhay palagi. Pag maganda ang buhay, hindi nga magsisinungaling. Amen? Amen. 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 Bakit? John chapter 8 verse 44. Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Now, tingnan niyo po ito. Kaya kapag ikaw lagi ka nagsisinungaling, ibig sabihin anak ka ni Satan. Amen? Amen. Dahil sa Satan, kalikasan niya yung pagsisinungaling. At kung ikaw ay kay Kristo, hindi mo dapat ugali ang magsinungaling. Dapat nagsasabi ka ng katotohanan. Halimbawa, umalis ka man dito sa church na ito. Halimbawa, meron ka man halimbawa na naging issue sa church na ito. Huwag ka magsisinungaling. Huwag mo sasabihin sa iba kasi ganyan. Huwag ka magsasalita na gano'n. Dapat speak good pa rin. Amen. Dahil kung talagang si Jesus ang nasa puso natin, hindi tayo magsasabi ng mga sama. Amen. Even to your parents, huwag kayo magsasalita ng kasinungalingan. Dahil hindi kayo magpapalain talaga ng Diyos kapag tayo po ay sinungaling. Amen? Believers are to put away lying. Dapat tayo mga mananampalataya, tinatanggal po natin yung pagsisinungaling. Ephesians chapter 4 verse 25, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaya nga, never get lied. Amen? Amen. Kaya sinasabi natin, nasa puso ko naman ang Panginoon, pero galit na galit ka sa mga bagay sa katotohanan. Wala si Jesus sa puso mo. Sinungaling lamang po yun. A good verse to eliminate swearing and lying. Alam niyo po kung ano yung pinakamaganda po dito. Para maiwasan natin yung panunungayaw at yung kasinungalingan. Awit 19 verse 14. Naway ang mga salita ko ay at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manulubos ko at kantungan. Palagi natin pa-cover sa Lord. Lord, cover my lips. Hawakan mo ang aking mga salita. Hawakan mo lahat ng aking sinasabi. Hawakan mo ang aking isipan. Hawakan mo ang aking puso. Para lang sa ganon, hindi po tayo maapektuhan ng spirito ni Satan. Hindi tayo magamit ng kaaway. Alam niyo, iba na ay, minsan mabilis po ako magalit eh. Medyo may pagka-high temper din po kasi ako eh. At kapag dumarating po sa akin yun, pilit ko pong nilalabanan yun. Kasi minsan ako hindi ko rin makontrol yung sarili ko eh. Pag nagalit po ako, parang hindi ko rin makontrol yung sarili ko. Pero, this time, kapag naalala ko, pastor nga pala ako. Agad ko papawilin po yun. Yun yung pinakamaganda dito eh. Na kapag naglilingkod ka sa Panginoon, there is always an option para mag-change mood ka. Amen. O nga pala, pastor nga pala ako. Hindi nga pala ako pwede makipag-away. O
O nga pala, pastor nga pala ako, kailangan limitahan ko yung pagsasalita ko. Yun ang pinakamaganda dito. Always remind you about your being a Christian to Jesus. Amen. Lagi kapag halimbawa nagagalit ka, o nga pala, Kristiyano nga pala ako. O nga pala, kailangan mabuti nga pala ako sa kapwa ko. Kapag medyo nagsasalita ka na ng pangit na bagay sa kapwa mo, o nga pala, lingkod nga pala ako ng kataas-taas ng Diyos, ng banal na Diyos. Pwera na lang kung sasabihin mo, aaminin mo sa sarili mo, oo nga pala, kisipan ako. Tuloy eh. Amen? Kaya nga, Satan is a dragon. Amen? That's why the dragon can anong tawag dito? Breathe fire. Oh, breathe fire. Bumubuga ng apoy. Diba? Diba kasi yan eh. Hello? Kaya nga, tingnan mo, kapag nagsasalita yung nakakausap mo, tingnan mo, pag mainit, yung mga bugan, ng bitaw ng salita niya, ibig sabihin niya, is a Satan. Amen? There is Satan in them. Amen. Di ba mayroon mga ganon? Di ba kayo naniniwala doon? Di ba mayroon tayong makakausap ka na, grabe naman magsalita ito. Masyado mo natunaw dito, parang ice cream na bilang. Amen? Nakita ko, nandito sa kanya sa salita niya. Gano'n. Kasi gano'n si Satan eh. Mamaliitin ka, lalaitin ka, tutungayawin ka, magsasalita sa iyo ng sinungaling para na sa gano'n, mawasa ka. Amen. Amen. Kaya tandaan mo, the Spirit of Christ Jesus will speak good and blessing to others. Amen. Amen na kayo. Minsan nga kayo pa yung nag-i-insultuhan eh. And number 3, last, why these people needed to return to the Lord. Una, they had departed from the Lord in their worship. They had departed, number 2, from the Lord in their words. And number 3 is, they had departed from the Lord in their works. Yung kanilang mga ginagawa na. Okay, let's find out kung ano yung bagay na ginagawa po natin. Sabi po na ng verse 3, kaya nagdadalamhati ang lupain, nalulumbay ang lahat na naninirahan dito, halos malipol ang mga hayop sa parang ang mga ibon sa papawirin at ang mga isda sa dagat. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin po nito? Ganito po yan. Isaiah chapter 4 verse 3 ay nangangahulugan na ang naghanap ng mga kasalanan ng Israel ay kawalan ng katotohanan, awa at kaalaman sa Diyos, ay nagdudulot ng pagguho ng kapaligiran at pagkawasak ng bansa. Dahil sa pagsuway ng mga tao, ang lupain ay makakaranas sa matinding tagtuyot at maghahatid sa pagkasira ng kalikasan, hayop, at ekonomiya. Ito ay magpapahiwatig ng kabiguan sa moral ng tao at nakakagambala sa kaayusan ng kanyang pagiging religyoso, ng ekolohiya. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, galing po yan. Kung minsan po pala, hindi natin namamalayan, bakit yung buhay natin is being destroyed, yung life living po natin, yung pamumuhay natin. Just because ganito po pala yung kalagayan po natin. Minsan wala na tayo sa katotohanan, wala na tayo sa ambag ng Panginoon, wala na yung ating kaalaman pagdating sa Panginoon. Kaya ano po nangyayari po sa atin? It will destroy our life living. Yung pamumuhay po natin. Kaya kung minsan parang, bakit ganito ang hirap ko? Bakit ganito hirap na hirap ako? Lagi ako parang nag-struggle ako palagi sa buhay ko araw-araw. That is because of that. Kaya nga, dapat tayo magbalik na sa Panginoon. Kapag halimbawa, let's say, sabihin natin, parang pumapangit na yung kalagayan ng buhay natin, ng pamilya po natin, we need to return to the Lord. Kailangan magbalik natin tayo sa Panginoon. 3 marks of decay in Israel at that time. Ano po ito? Baka mamaya, sangkot po tayo dito sa tatlong bagay na ito, no? Na nagdudulot po sa atin ng pagkabulok. Una, killing. Actually, may mga bagay po dito na masasabi po natin metaphorical pagdating po sa killing. Hindi lamang po yun yung talagang literally na pumatay ka ng tao. Minsan, hindi natin alam pumapatay tayo ng espiritu ng isang tao dahil sa ating kapangasan. Dahil sa ating mga masamang pag-iisip. Kaya nga sabi po ng Exodus chapter 20 verse 13, huwag kang papatay. So, it is a command of God. Number 2 is about stealing. Sabi po ng Exodus 20:15, huwag kang magnanakaw.
So, kung isa, alam niyo po ba, sometimes not literally. Kung minsan kasi iniisip natin, bakit hindi naman ako nagnanakaw eh. Alam niyo, yung nakawin mo lang yung oras na para sa Lord is stealing already. Amen. Kapatid sa Panginoon, yung nakawin mo lang, yung point ng Lord, the corrections of God into you is stealing. Alam niyo, ang laki po ng impact po nito pagdating ng pagharap natin sa Panginoon. Lalo na kapag yung mga bagay na para sa Diyos, ninanakaw natin, alam niyo po ba na napakasama po nitong bagay nito. At napakabigat po nito na magdadala po sa atin para tayo ay matatakan ng tinatawag na pagkakulong. Kapatid sa Panginoon, if there is things that will given to God, huwag mo kukunin yun para sa Diyos yun. Sapagkat ang para sa Diyos ay para sa Kanya lang. Amen. At dapat po na malaman po natin, we cannot steal the things in God dahil mananagot po talaga tayo doon. Amen? Amen. Committing adultery. Exodus chapter 20 verse 14. Huwag kang mangangalunya. Okay, there is a largest or a biggest great form of adultery in spirit. Not only on the flesh. Minsan alam na naman po natin, ay nangangalunya yung babae na yan, ay nangangalunya yung lalaki na yan. Kapatid, ito po yung pinaka-kinagagalit at kinasusuklaman ng Panginoon. Ano po yun? Yung pagtataksil natin sa Diyos. Yung sometimes yung pinagpapalit natin ng Diyos sa ibang bagay. Yung sometimes yung lagi pong pinipili natin yung ibang bagay rather than choosing God in our life. And sometimes we got other priority in life rather than God. Yun po yung tinatawag na adultery to God. Yun yung ating pagtataksil sa ating Panginoon. Diba nung sabihin po natin, in flesh hindi ka nagtataksil. In flesh hindi ka nangangalunya. And what about in your spiritual relations with God? Hindi ba pinagtaksilan mo ang Panginoon? Hindi ba nung time na lumayo ka sa Lord, pagtataksil na yon? Hindi ba nung iniwanan mo ang Diyos at pinagpalit mo sa ibang bagay, ay pagtataksil na sa Diyos yun? We commit adultery to God. When it will be happen to you to change your life accordingly into the Word and not into God. Kapatid, mas pinipili natin ang sanlibutan kaysa sa Diyos. Kaya iyon po ay napakalaking larawan ng isang pangangalunya natin sa Panginoon kung bakit nagagamit ang Lord. Amen. This sin is prevalent in the world today. Ito po yung naganap po sa mundo po natin. Marahil tingin mo sa sarili mo, bait-bait mo, no? Pero ang hindi mo alam, mamamatay tao ka na pala, magnanakaw ka na pala, at nangangalunya ka na pala sa harapan ng Panginoon. Kapatid sa Panginoon, maraming mabubuting tao sa paningin ng kapwa niya tao na pagdating sa harapan ng Panginoon ay mayroong ganitong kasalanan. Amen? Amen. Bakit? Kasi nga, it is a valued God to them. Hindi nila pinahalagahan ng Diyos sa buhay po nila, kaya nailagay sa ganitong pagkakasala at pagkabulot yung kanilang mga buhay sa ating Panginoon. Killing brings danger to our street and homes. Stealing costs us all. Apekto tayo lahat po dyan. Committing adultery ruins relationship to God. Kaya hindi nyo napapansin. Minsan akala natin meron pa tayong relasyon sa Panginoon that bring us or brought us into eternal life. Pero ang hindi po pala natin alam we commit adultery already dahil lumalayo na tayo sa Panginoon. Kapatid, truthal parallel. Kung ano yung bagay na ginagawa mo sa Panginoon, makikita mo yan sa mga gawa mo. Kapag halimbawa, nakikita mo naman kung ikaw ay lumalayo na sa Panginoon. Kapag halimbawa, nawawala ka na sa mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, absolutely, sometimes you commit adultery to God already. Kaya pati sa Panginoon, this time, inaangiyahan tayo ng Panginoon. The people invited to return to the Lord. Lahat tayo na narito ngayon, inaangiyahan tayo na magbalik sa Panginoon. Huwag mong pawalan ng halaga ang Panginoon sa buhay mo. Kung meron ka bang ibang mahalagang bagay na gagawin, ipagpaliban mo yon. Take that priority in Christ. Ang Diyos ang kailangan maging priority mo. Seek you first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Kapag ka tinawagan ka ng Panginoon, magpaunla ka sa Panginoon, huwag na huwag mong papayain ang Panginoon. Sapagkat when we return to God, absolutely, kailangan tanggapin mo yung restoration na gagawin niya sa iyo because He wanted you to be revived. Amen. Return in spite of their sin.
Sa kabila ng mga pagkakasala mo, balik ka pa rin sa Panginoon. Amen. Ano man yung mga mabibigat na ginagawa mong pagkakasala? Pumapatay ka man, nagnanakaw ka man, nangangalunya ka man, bumalik ka sa Panginoon. Tinatawagan tayo lahat ng Panginoon. We need to return to God Amen. immediately. Amen. Gusto ng Lord na makabalik tayo lahat sa Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya nga sabi niya gano'n, siya po yung nanakit, siya rin po yung gagamot sa atin. Kaya kapatid sa oras na ito, kung gusto mo ng healing, lumapit ka sa Panginoon. Kahit na gaano pa kalagayan ng Espiritu mo, huwag kong ipawalang bahala ito. Return and be forgiven. Pag sa panunumbalik mo sa Panginoon, tatanggap ka ng pagpapatawad ng Diyos. God still calls the wayward to return. Lahat po tayo, naligaw tayo minsan. Tayo po yung minsan naligaw. Subalit may tatagpuan na ng Panginoon. Nandito kayo, pagpatuloy mo na yun. Sapagkat ang gusto ng Lord talaga is completely return to Him. Yung full turn mo sa Panginoon, kailangan yan. At huwag mong ipagwalang bahala na okay na itong kalagayan ko. Come on. Kailangan tayo pagdating sa Lord, we have that knowledge. Meron tayong dapat na spirito ng pagkaunawa at pagkaalam pagdating sa ating Panginoon. Para na sa ganoon, hindi po tayo mapahamak ng hindi po natin namamalayan. He will pardon, cleanse, and revive. Ito oras nito, kapatid sa Panginoon. Ang Diyos na nangangako sa atin. Na once na nagbalik loob ka sa Panginoon, ang Diyos, ibibigay niya sa iyo yung kapatawaran na yun. Walang pag-aalilangan, walang pagtututol. Ang Diyos, ibibigay sa iyo yung karapatan na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Napakabuti ng Panginoon. Now, ang tanong po dito, are you willing to return to God? Are you willing to take this opportunity to be corrective? Kapatid, tanggapin mo yung pagtutuwid ng Panginoon. Tanggapin mo yung restoring power ng Lord sa buhay mo sa oras na ito. At sa oras na ito, inaaniya kita tumayo. At kung nais mo na tanggapin ang pagtutuwid ng Panginoon, to revive your spirit in Him. Kapatid, papasukin mo, tanggapin mo sa puso mo si Yesu Cristo. Panahon ka niya inaaniyahan. Panahon ka na niya tinatawagan. Panahon ka na niya tinakatagpol sa buhay na ito. Sapagkat merong magandang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Gusto ko na malaman mo, kapatid sa Panginoon. If you're still amazed and you are wondering of what God's wanted for you right now, you just simply open your heart and receive the restoring power of God into your life today. Tanggapin mo si Jesus ngayong oras na ito. Tanggapin mo yung pagtutuwid ng Panginoon sa buhay mo. Tanggapin mo yung ino-offer niyang bagong buhay, bagong pag-asa, at kaligtasan mula sa Kanya. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Come on, let us worship the Lord. Open your heart to God. Buksan mo yung puso mo sa Panginoon Jesucristo. Ano ba na sa oras na ito? Pinakakagpo ka niya sa pamamagitan ng iyong puso at isipan. Revive us now, O Lord. Sabi sa atin, O Lord, kapag napakinggan mo na ang kanyang mga kapahayagan, huwag kang matigas ang ulo at magdaling ka na sa ating Panginoon Jesucristo. Come on, revive us now, Lord! Huwag ka lalayo sa Diyos! Huwag ka lalayo sa Diyos! Sa sandali na lumayo ka sa Panginoon, lumalayo ang pag-asa ng kaligtasan. Lumalayo ang pag-asa ng kalangitan. Huwag ka lalayo kay Jesus sa Diyos! Huwag ka lalayo kay Kristo! Kung gusto mo tanggapin si Yesu Cristo sa buhay mo,
Bakit hindi mo buksan yung puso mo? Focus ka sa Lord. Huwag mong intindihin yung mga bagay na tumukulong sa isipan mo. Tagalin mo yung praying mo. Sometimes yung praying po natin, yun yung nagpapatigas ng puso po natin, kaya hindi tayo makabalik sa Lord eh. Pero sandali, na sa oras na ito, ipapaklas mo sa Panginoon yung praying mo, yung kayabangan. Pag inubad mo yung bagay na yun, magtiwala ka sa oras na ito, marerevite ka, marerestore ka, aayusin ng Diyos lahat-lahat sa buhay mo. Ngayon, kapatid sa Panginoon, sa oras na ito, sinasabi sa iyo ng Panginoon, ano yan yung bagay na nakaramdaman mo ngayon, palayain mo yung sarili mo. Kung meron kang tao na sa lugar na ito na pagsalitaan mo ng masama, na pag-isipan mo ng hindi maganda, lumapit ka sa Kanya if you want God's restoration and revival into your life. Kung meron ka bang mga pagkakasala sa salita, sa isipan, o sa iyong nagawa sa oras na ito, if you are corrective to God, kung willing ka na magpatuwid sa Panginoon, gawin mo kung ano yung nararapat na ibinubulong sa iyo ngayon ng Panginoong Jesucristo. Come on, take this opportunity. I know that God is giving you right now the thoughts on how you revive your life and spirit with God. Alam ko na sa oras nito, kapatid, maaring pride yan, maaring selfishness yan, maaring greediness yan, maaring anger, o kung ano man yung form na yan, ng sin na inilagay sa iyo ng kaaway, kung bakit humina ang espiritu mo. This time, why don't you accept the restoring power of God in you? Come on, people of God! We cannot serve God without the reviving spirit. We cannot turn our life into the Lord without the restoring power of God into your life. Kung gusto mo humingi ng tawad, humingi ka ng tawad. Kung gusto mo na mabaklas lahat ng kabigakan sa dibdib mo, come on, palayain mo yung sarili mo. Kung naging greedy ka sa pera, naging greedy ka sa material na bagay, naging greedy ka sa kabuhayan, come on, ask forgiveness to God. If you really wanted to have this revival, humakbang ka, kapatid. Hakbangan mo yung pananampalataya mo. Do not stand on your own. Rely on God right now. Rely on to the Lord. Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Come on, ang mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, marunong magpatawad. Ang mga anak ng Diyos, marunong humingi ng tawad. Ang mga anak ng Diyos, marunong magbabago. Take this opportunity with all your heart. Alam niyo, sa totoo lang, marami dito sa church na ito, masyadong malaki ang pride po nila. You are forgiven by God. Wala po kayong pagkakasala. Ang mga tao mag-pride kailanman, hindi makaka-receive ng pagpapatawad sa Panginoon. Break your pride unto the Son of God. Come on! Come on! Huwag mo kaya magtagumpay si Satanas sa buhay mo. Kung meron kang nasaktan sa pamamagitan ng iyong masasakit na salita, lapitan mo. Kausapin mo siya. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Lord, forgiven. Kung meron kang pag-iisip na masama sa kapwa mo,
Meron ka mga kinanakit. Kapag lapitan mo siya, humingi ka ng tawad sa kanya. If you want to release, makakawarin ka ng Diyos. You are forgiven by God. Kung meron kang nasaktan ng damdamin sa lugar na ito, o pag-uwi mo man ng bahay, meron kang mga pinag-isipan na masama, kausapin mo ang tao na yon, humingi ka ng tawad, at sabihin mo sa kanya, palayain mo ako sa pagkakaalipin ng aking isip, ng aking salita, at ng aking puso mula kay Satanas. Kapag hanggang nandiyan ka, hanggang nakakulong ka kay Satan, you are forgiven by God. Hanggang hindi mo binubuksan yung puso mo, hanggang mo, hindi ka makakalaya sa mga bagay na yan. Your decision is matter. You are forgiven by God. Kung mayroon ka na-discriminate na tao o bagay o mismo itong church na ito, you are forgiven by God. You are really forgiven by God. You are forgiven by God. Come on!